what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babaeng para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni PH TV. At sabi nga po niya dito, no, lagot ang Chinese Navy. Dalawang aircraft carrier ng US Navy dumating na sa South China Sea. Nako, malaking gulo to mga babayan, no? At siguradong magwawala na naman ang China neto. No? Sa mga hindi nakasubscribe sa channel ni PH TV, nandiyan po sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe natin at suporta ng kanyang mga video uploads. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads. Okay? So, paki-like naman po ang ating video para mas may suggest ito ni YouTube. Okay? So, umpisa na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano ng isang source na dumating na ang aircraft carrier ng US Navy na USS Ronald Reagan sa West Philippine Sea at sinabi ng ilang eksperto na isa umano itong malakas na mensahe laban sa mga ginagawang panggigipit ng China sa nasabing karagatan. Matatandaan na iniulat noong nakarang linggo na nagdesisyon ang US Navy na ipadala ang aircraft carrier nito na USS Ronald Reagan sa West Philippine Sea matapos ang nangyaring insidente na kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard at binomba ng water cannon ang isang supply ship ng Pilipinas. Ang USS Ronald Reagan aircraft carrier ay nakabase sa Yokosuka, Japan at sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na kaya nila dineploy ito sa West Philippine Sea ay upang mapanatili ang kaayusan sa nasabing karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na kailangan nilang ipadala ang kanilang aircraft carrier sa West Philippine Sea upang magdalawang isip umano ang China na gumawa ng isang peligrosong aksyon na posibleng pagsimula ng isang gulo. So ito parang lumalabas dito mga paunang hakbang lang po no ng Amerika, parang ganun no lumalabas dito. Pero mga babayan no, itong mga pagde-deploy na to ng US aircraft carrier po mga babayan, palagi naman pong ginagawa ng Amerika diyan po sa mga Pacific areas, Pacific regions. At yung mga aircraft carriers po ng Amerika na yan ay talaga ng mga paikot-ikot po no sa buong mundo para naman ano natin yung katahimikan no, yung peace no sa mga karagatan. At kaya paikot-ikot po yung mga aircraft carriers ng Amerika. At sumusuporta rin yan syempre dito sa nagiging atensyon sa Japan no, diyan sa Taiwan Strait, dito sa Pilipinas sa South China Sea. No, para mas madali nga naman nilang masustain no yung kanilang puwersa kung sakaling magkaroon no ng mainit na tension diyan po sa mga areas na yan. Ito ay matapos iniulat na isang major labor group ay nagpahayag ng malakas na suporta para sa plano ng Armed Forces of the Philippines na bumuo at magtalaga ng mga citizen soldiers upang tumulong sa pagprotekta at pagdepensa sa West Philippine Sea. Sinabi ng Federation of Free Workers sa kanilang pahayag ng inisyatibang ito ay makakatulong sa pag-iwas sa isang direktang military conflict at ang paglahok ng mga ordinaryong Pilipino ay makakatulong din sa pagsulong sa ating pambansang interes. Sinabi nito ng pagtatanggol ng bansa laban sa agresyon ng mga dayuhan o pagprotekta sa ating territorial integrity ay tungkulin ng bawat Pilipino, hindi lamang ng AFP. At ito ay sumasalamin sa isang magkasama at nagkakaisang puwersa na handang pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Kinompirma naman ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. ang estratehiyang ito. Sinabi niya na mga bagong personnel
ay pangunahing kukunin mula sa reserve force ng Sandatahang Lakas, kabilang na ang mga potential candidates mula sa Fisherfolk community. Sinabi ng Federation of Free Workers na suportado nito ang inisyatiba ng Armed Forces of the Philippines na kung saan nagbibigay diin sa mahalagang papel na gagampanan ng mga ordinaryong mamamayan sa defense strategy ng bansa. Idinagdag ng FFW ng inisyatibang ito ay hindi lamang magpapalakas sa ating maritime defense, ngunit nagpapalalim din sa ating nagkakaisang commitment na pangalagaan ang integridad at soberanya ng ating bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi ng isang source na nagpahayag umano ng suporta ang gobyerno ng India sa Pilipinas at binatikos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa supply ship ng bansa. Ito pong India ay talagang isa sa mga supporters po ng Pilipinas at alam naman natin no, na nagkakaroon din ng tensyon sa pagitan po ng China at ng India sa pagitan ng dalawang mga superpowers po mga kababayan at meron kasi nga parte no, ng India na kung saan sinasabi rin ng China historically kanila daw. So pumapasok na naman yung historical claim ng China no, kaya nagagalit din itong India sa China at tumataas din po yung tensyon doon sa parte na yon no, ng India na kiniklaim naman ng China. No? Yung hirap kasi sa China mga kababayan. No? Yung mga historical claim nila kahit noon pa mga panahon nila na yun na kahit nabawi na no, o pagmamayari na ng ibang bansa ay talagang ini-insist nila yung kanilang mga historical claim. Yun po yung nagiging basehan ng China no, sa kanilang mga claim sa karagatan at sa kalupaan mga kababayan. Sinabi ng Defense Minister ng India na si Rajnath Singh na mali umano ang ginawa ng China dahil ang mga barko ng Pilipinas ay naghahatid lamang ng mga kinakailangang supplies para sa mga sundalo nito na nasa Ayungin Shoal. Pinayuhan na nasabing Defense Minister ang komunistang bansa na sundin ang international batas, lalong-lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ang China ay isa sa mga signatory. Idinagdag ni Singh na balak umano ng Indian government na magpadala ng mga barko sa South China Sea at kasama ito sa plano ng New Delhi na palakasin ang kanilang pakikipag-alyansa sa mga bansang kumakalaban ngayon sa China. Iniulat ito matapos pagtibayin ng Senado ang isang resolusyon laban sa patuloy na ginagawang panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas kasunod ng privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kumukundina sa paggamit ng CCG ng water cannon laban sa supply ship ng AFP. Sinabi ni Zubiri na layon ng kanilang resolusyon na harangan ang mga major projects na hawak ng mga Chinese-owned na corporation sa bansa at sa katunayan, kinausap niya ang DPWH at DOTR upang maiwasan ang pag-award ng mga proyekto, lalo na sa mga state-owned corporations ng China. Actually, kaya naman talaga natin no, i-sustain yung mga proyekto na yan mga babayan. Ang kulang lang kasi talaga dyan is mga budget. Okay, so marami naman mga ibang bansa like Japan no, na gusto rin mag-invest no, dito sa Pilipinas at gusto rin suportahan yung mga infrastructure na project ng ating bansa. No, nandiyan ang Japan. Kahit mawala ang China, no, nandiyan naman ang Japan na handang sumuporta sa mga infrastructure project ng ating gobyerno. So, okay lang no na kahit wala yung Japan dyan at may mga malalaking kumpanya rin no dito sa ating bansa no na kayang gawin yung mga proyekto na yan, di ba? Ayon sa Senate President, dapat ibigay ang mga proyekto sa mga bansang mayroong parehong pananaw at paniniwala sa Pilipinas tungkol sa mga isyu ng pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senator Zubiri
na plano niyang makipagpulong muli at pag-usapan ang panukalang ito sa Department of Public Works and Highways para hindi mauna sa mga proyekto ng gobyerno ang mga Chinese-owned companies. Alisin na lang. Dapat din anyang simulan ng mga Pilipino ang pag-boycott sa mga produktong nagmula sa China tulad ng ginawa ng ilang bansa sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa isang dating miyembro ng gabinete at ekonomista, ang pag-boycott sa mga Chinese products ay magiging mahirap. Sinabi ni Ernesto Pernia, dating Director General ng National Economic Development Authority, na hindi ito magiging madali dahil marami pa rin mga bansa ang bumibili mula sa China. So kung tayo lang, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Alright, so mga babayan, no? Ayo, anong masasabi ninyo, no? Dito sa suporta ng mga kaalyadong bansa natin dito sa Pilipinas, no? At yung India, isang-isa na yan. No, unang-una yan na talaga ng mga nakasuporta sa Pilipinas, no? Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, okay? So, i-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mops dito sa Mops TV. Peace. I'm out.